Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagkarinig ko sa pangalan ng aking anak, agad akong napatayo. Ayaw kong buksan kay Alfred ang tungkol kay Isabela dahil wala siyang karapatan dito. Gustuhin ko mamagtagal pero may naghihintay sa akin na pasyente. Paalam ko sa mga kasama ko. Sayang naman, pero naiintindihan ko. Ipapadala ko na lang sa inyo ang invitation card sa engagement party ko. Inaasahan ko kayo doon. Uwi ka naman ni Kia. Tumayo rin si Gio. Nagpaalam na rin siya sa mga kasama namin. Hinawakan ni Gio ang aking kamay. Saka kami humakbang papaalis. Ang sweet nila, no? Narinig ko pa ang boses na wika ni Danaya. Oo nga eh. Talagang sila nga talaga. Boses din iyon ni Kia. Hindi na ako nag-abala na lumingin pa sa aking mga kaibigan. Lalo na kay Alfred. Pero ramdam na ramdam ko ang bigat ng titig niya. Alam kong galit na galit si Alfred. Hindi ako masyadong busy sa araw na ito. Nasa loob lang ako ng aking opisina na nasa department namin ng mga OB-GYN. Dito din ako tumatanggap ng mga prenatal at postpartum check-up. Napatingin ako sa pintuan na may bumukas doon at nabitawan ko ang hawak kong ballpen nang nakita ko kung sino ang iniluwan ng pintuan. Anong ginagawa mo dito? Nagtaas baba agad ako ng dibdib sa galit. Nandito ako para magpa-check up, Doc. Hindi pa Maureen. Nakangiting sabi ni Alfred pero hindi ako natutuwa sa kanya. Humugot ako ng hininga. Bakit ba hindi ko kayang maging mahinahon pagkaharap ko siya? Bakit ba apektado pa rin ako sa kanya? Ayaw kong maramdaman ang ganitong pakiramdam dahil kinamumuhian ko siya. Kung ano man ang sakit mo, hindi ako ang doktor na para sa'yo. Totoo naman ito. Umupo siya sa upuan na nasa harapan ng aking mesa. Nasaan ba ang assistant ko? At nakapasok siya dito na hindi ko nalalaman. Parang may bukol na kasi ako sa ibaba ko. Sa tingin mo, ano kayang gamot nito? Nakangising sabi naman ni Alfred. Wala ba talaga siyang pinalalampas na lugar? Na pati dito sa working place ko ay nandito siya para guluhin ako. Bakit ba kasi niya ako ginaganito? Tulad ng sabi ko, hindi ako nararapat na doktor para sa iyo, Alfred. Sabi ko sa kanya sa pinakapormal na pamamaraan na kaya ko. Di ba kayo mga doktor, may sinumpaan kayong katungkulan at obligasyon nyo na tumulong sa mga taong nangangailangan sa inyo? Paano ngayon? Kailangan kita. Napalanghap ako ng hangin para kalmahin ang aking sarili. Buwisit na buwisit ako sa kanya at gusto ko na siyang sigawan. Pero nasa trabaho ako ngayon at kailangan kong isipin na isa lamang siyang makulit na pasyente. Pwede ba, Alfred, umalis ka na? Huwag mo na akong guluhin dito sa trabaho ko. Huwag na tayo magbiruan. Alam natin pareho na wala kang sakit. Pakiusap lang. Huwag kang isip bata. Mahinahong kong sabi sa kanya. Tama ka, Maureen. Siguro pupuntahan na lang kita doon sa bahay mo para mabisita ko naman si Isabela. Naikuyom ko ang aking kamay na nasa ibabaw ng mesa. Naniningkit ang aking mga mata na nakatingin sa kanya. Huwag mong idamay dito ang anak ko. Wala kang karapatan na bisitahin ang anak namin ni Gio. Matigas at buo kong sambit sa kanya. Di ba ninong ako ng bata? Ayon sa seminar, bago ang binyag, ang ninong daw ay dapat katulong sa mga magulang para gabayan at palakihin ng isang bata. Yun ay sa batas ng simbahan at batas ng Panginoon. Bakit ba siya nasali sa listahan ng ninong na iyon? Ay dahil sa aking ama. Gusto niyang puro ma-impluwensya ang mga godparents ng anak ko. Kaya kahit wala si Alfred sa mga panahon na yon,
Hindi nagpapigil ang aking ama na isali si Alfred na ito na siyang hinahangaan ng daddy ko ng sobra-sobra. Kung alam lang ng daddy ko kung ano ang ginawa ng Judas na ito sa kanyang anak. Well, pareho nga pala silang dalawa na aking ama, kaya hindi na ako nagtataka pa kung bakit gustong-gusto siya ng daddy ko. Huwag mong isali ang Panginoon dito, Alfred. At kung batas man niya ng simbahan, pues, tinatanggalan kita ng karapatan bilang ina ni Isabela. Una, ayaw mo ako bilang pasyente mo. Ngayon naman, ayaw mo ako maging ninong ng anak natin. Kahit ako, ayaw ko maging ninong lang ng anak natin. Pero kaya ko naman tiisin yan sa ngayon. But it won't last long. Dahil magiging akin din kayong dalawa ni Isabela. Buwisit ka talaga. Umalis ka na nga rito. Hindi ko napigilan ang aking galit at nabulyawan ko na siya. Wala kang sakit, kaya hindi ka nababagay dito sa ospital. Walang sakit? Sarkastiko nitong sambit. Napangiwi pa siya. Sa tingin mo ba talaga na walang masakit sa akin, Maureen? Sa tingin mo, ano ang nararamdaman ko na pagkatapos akong nakipagpatintero kay kamatayan? Sa pagbalik ko dito, ipinagpalit mo na ako sa iba. Kung kailan pwede na tayong dalawa, kung kailan handa na kitang panagutan, saka ka naman nagkaroon ng asawa. Sa tingin mo ba, hindi ako nasasaktan? Then, bakit ang sakit ng puso ko ngayon? Aniya sa tunong panunumbat. Puno ng hinanakit ang boses nito. Sandali ako napaurong sa kanyang sinabi. Pero biglang bumalik sa aking isipan ang sinabi niya sa akin nung ipinagtapat ko sa kanya. Nabuntis ako. Kung may dapat mamanumbat sa aming dalawa, ako dapat iyon. Pero hindi ko gagawin sa kanya yan. Dahil nasa ospital kami. At wala yan sa sinupaan ko bilang doktor. So mas pinipili kong iniignora ang kanyang sinabi. Kung sakit naman pala sa puso ang problema mo, cardiologist ang kailangan mo doon. Doon ka sa heart department. Wika naman niya rito. Tumayo pa ako para pagbuksan sana siya ng pintuan. Pero bago pa ako tuluyang makalapit sa pinto, nakatayo na rin si Alfred. At mabilis pa sa 4:00 ang ginawa niyang paghapit sa aking bawang. Segundo lang at naikulong na niya ako sa kanyang mga braso. Bitiwan mo nga ako. Matigas kong sambit na pinipilit kong tanggalin ang kanyang braso na nakapulupot sa akin. Nakalimutan mo na ba? May utang ka pang halik sa akin. Ngumisi naman si Alfred. At may ipaparamdam ako sa iyo. Para mapatunayan ko na hindi ako nagbibiro sa sinabi ko kanina. Nakingisi niyang binangga sa akin ang kanyang hinaharap. Na ramdam ko ang katigasan nito. Hindi ko napaghandaan ang isang sensasyon na tila kumikiliti sa akin at nagdudulot ng pamamasa sa aking pagkababae. No, ayaw kong maramdaman to. Pinilit kong kumawala sa kanya. Pinilit ko siyang itulak pero hindi ko kaya ang kanyang lakas. Hindi ako gamot sa kamanyakan mo, Alfred. Mukhang kailangan mo magpatingin sa psychologist. Kasi baka nga may sakit ka na sa pag-iisip at nampuruhan yung pagkalalaki mo. Kaya naging manya ka na. Walang gatul kong sambit sa kanya. Dahil ito sa pinaghalong inis at frustration ko. Inis para sa kanya. At frustration dahil hindi ko napigilan ang makaramdam ng init sa kanya. Hindi ito kamanyakan, Maureen. Ito ay sobrang pagnanasa. Sapagkat hanggang ngayon, sinasamba pa rin kita. Hanggang ngayon, baliw na baliw pa rin ako sa'yo. Pinilit kong makaalala. Pinilit kong alalahanin ang kulang sa buhay ko. Ikaw yun at ang anak natin. Kayong dalawa na lang ang kulang sa buhay ko. Namumula ang kanyang mga mata. Yung init ng aking katawan na nadarama ko kanina ay napalitan ng init ng puso ko. At ang init na yun ay naging dahilan. Kaya namamasa ang aking mga mata. Pero pinahid ko na agad ito.
Bakit ba kung makapagsalita siya, ay parang mahal na mahal niya ako? Ni minsan, hindi naman niya ako minahal. Iniwan niya ako at mas ginusto pa niya na ipalaglag ko ang ipinagbubuntis ko. Please Alfred, bitiwan mo ako. Unti-unting lumuluwag ang kanyang pagkakayakap sa akin hanggang sa tuluyan na niya akong bitawan. Kapag tinitingnan kita, siya ang tinitingnan mo. Ibinigay ko ang lahat-lahat sa iyo, Alfred. Lahat-lahat. Tapos nang sinabi ko sa iyo na buntis ako, wala kang pakialam. At sinabi mo na, ipalaglag yun. Lumanghap muna ako ng hangin pagkatapos kong bitawan ang mga salitang ito. Ayaw ko manumbat pero hindi ko na napigilan ang pag-usbong ng damdamin ko. Nakatagal kong itinago sa kaibuturan ng puso ko. Ang damdamin na nababalot na matinding hinanakit. Ngayon sabihin mo kung ano ang ipinaglalaban mo, Alfred. You always taking me for granted. Hindi mo ako binigyan ng assurance. Iniwan mo lang ako ng basta-basta. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasasabi mo dahil para sa akin, hindi sakop yun sa mga pananakit mo sa akin. Hindi mo anak si Isabela. Anak namin siya ni Gio. Hindi na ako babalik sa'yo. Dahil may asawa na ako at mahal ko ang asawa ko. Buo kong sambit sa kanya habang nakatingin sa kanyang mga mata. Sinalubong ko ang kanyang mga titig. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nakailing na sambit naman ni Alfred. Wala akong pakialam kung hindi ka maniniwala sa akin. Mahal ko si Gio at anak namin si Isabela. Taas na ukong sambit sa kanya. Now get out. May mga pasyente pa ako. At nakakadisturbo ka na. No. Aniya. Kahit mahirap. Bumalik ako hanggang kahit kamatayan. Ay sinuong ko. Makabalik lang ako sa iyo, Maureen. Bumalik ako para sa iyo at para sa anak natin. Akin kayo. At babawiin ko kayo. Kahit sino pa ang masagasaan ko. Galit na wika nito. At mahigpit niyang hinawakan ang isa kong braso. Nasaktan ako sa ginawa niya. I always get what I want. And I want you back, Maureen. Kayong dalawa ng anak ko. Abutay nga ang ngiti ko ngayon habang nakikinig sa kwento ng aking anak. Ganito siya lagi. Mahilig siyang magkwento sa abot ng kanya makakaya. Sa mga nangyayari sa kanya sa buong araw. Partikular na sa ginagawa niya sa paaralan. Kahit paminsan nauutal siya at minsan hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Nasa may sala kami ngayon at nakakandong sa akin si Isabela. Nakaupo ako sa mahabang sofa. Mabuti na lang at maaga akong nakauwi ngayon. Gagabihin kasi masyado si Gio dahil may tinatapos na project ang kumpanya nito at kailangan mag-overtime ng team nito. Isang printing publishing company ang kumpanyang minamanage naman ni Gio. Maya-maya lang kinarga ko ang aking anak. Kapanhik na kami sa second floor ng bahay para paliguan na siya at na makatulog na kaming dalawa. Mommy, where is Daddy? Tanong naman ni Isabela. Nasa kwarto na kami. Ibinaba ko na siya. Binuksan ko ang kanyang closet para kumuha ng damit niyang pantulog. Don't ask about him. We don't need him. Tila naiirat akong sabi sa kanya. Why? I can't sleep without him. Ibang dada ang nasa isip ko. Napatingin ako sa aking anak. Nakasimangot ito at parang maiiyak na. No baby, alo ko naman dito. Daddy Gio will be coming home later. May mahalagang work lang siya nang tinatapos. Tayo munang dalawa, okay? Napatango naman ang aking anak pero nakasimangot pa rin ito. Narinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Napagpasyan ko na tingnan muna ito sandali at baka si Gio ang nagte-text sa akin. Ngunit isang number ang nagpadala sa akin ng isang files.
Napagpasyahan kong buksan ito. Sa pag-aarkalang, isa itong mahalagang bagay. Pero nanlaki ang mga mata ko sa napagbuksan, dahilan para muntikan ko na mabitawan ang aking cellphone. Isabela, may hinahon pero may galit na boses kong sambit. Napatingin sa akin ang aking anak. Humakbang naman ako papalapit sa kanya. Napaluhod ako sa kanyang harapan para pantayan siya. Didn't I told you that don't talk to stranger? Yes, Mommy. Inosenteng sagot naman niya. Ano to? Pinakita ko sa kanya ang pictures niya na kasama niya si Alfred. He's not a stranger, Mommy. Napatayo naman ako. Balisang-balisa ako dahil sa nakita ko. He is a stranger, Isabela. Hindi mo kilala ang taong ito. But still, you talk to him? Nakaligtaan ko yata biglas na isang 2 years old ang kausap ko. Kaya agad na napaiyak naman si Isabela. Halata sa kanya mga mata ang takot. Nag-guilty naman ako agad sa nagawa ko. No baby, I'm sorry. Napasquat ako para pantayan siya muli. Sakto naman at pumasok ang Yaya Laura niya. Dala nito ang gatas na pinatimpla ko sa kanya para kay Isabela. Tumayo ako at lumapit kay Yaya Laura. Yaya, di ba sabi ko sa'yo na huwag mong hahayaan si Isabela na makipag-usap sa mga taong hindi nyo kilala? Hindi nga po, ma'am. Din anong ibig sabihin nito? Naiirat akong sambit sabay pakita sa kanya ng larawan ni Isabela kasama si Alfred. Kailan po kasi yan, ma'am? Bahagi kasi yan ng activity kanina. Yan po ang teacher's assistant kanina ng guro ni Isabela at kailangan po sila mag-selfie. Napaurong naman ako sa narinig at bahagyang nahimasmasan. Pero hindi pa rin mawala ang kaba sa aking nadarama. Litong-lito ako. Teacher, assistant? Kailan pa naging teacher assistant si Alfred? Napatingin ako sa aking anak na umiiyak pa rin. Lumapit ako muli dito para aluin siya. I'm so sorry, baby. Mommy don't mean it. I'm sorry. Ani ko at niyakap na mahigpit ang aking anak. Kaharap ko ngayon si Alfred. Tinawagan ko kaninang umaga ang numero na nagpadala sa akin ng pictures. At tama nga ako. Sa kanya ang numero na iyon. Nakipagkita ako sa kanya dahil may gusto akong sabihin sa kanya na isang napakahalagang bagay. Kailangan kong gumawa ng paraan para matigil siya sa panggugulo sa amin ng aking anak. Ayaw kong darating ang araw na pagsisihan ko kung bakit wala akong ginawang hakbang. Kaya kahit ayaw kong gawin ang naiisip ko ngayon, pero kailangan ko bago pa masira ni Alfred ang pamilyang binuo ko. Pinuntahan ko siya sa kanyang opisina dahil sa tingin ko, dito lang kami makakapag-usap na masinsinan na walang mag-iisip na masama. Nakaupo siya sa kanyang executive chair, habang nakaupo naman ako sa upuan na nasa harapan ng kanyang executive. What is this, baby? Did you already decided? Sasama na ba kayo ni Isabela sa akin? Halata ang excitement sa boses nito. Agad kong nadama naman ang galit ko. Nagagalit ako kapag tinatawag niya akong baby. Nandito ako para sabihin sa'yo, stay away from my daughter. Matigas kong sabi sa kanya. Matapang kong sinalubong ang kanya mga titig. Napangiwi naman siya. Saka siya ngumisi. Your daughter. Anak nating dalawa, Maureen. At may karapatan ako sa anak ko. Ipaglalaban ko ang karapatan na yun. Nagpapatawa ka ba, Alfred? Sarkastiko kong tumawa para itago ang tunay kong nadarama at para maitago din ang aking kaba. Paniwalang paniwala ka ba talaga na anak mo si Isabela? Well, let me tell you, hindi mo anak si Isabela. Anak namin dalawa ni Gio si Isabela.
Dumilim naman ang kanyang mukha sa aking sinabi. Halatang galit na galit siya. Mas nilakasan ko pa ang aking loob para masabi sa kanya ang nais kong sabihin. Nabuntis kita noon. Madiin na wika naman ni Alfred. Yes, I was. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin nung ipinagtapat ko sa iyo ang pinagbubuntis ko? You said na kailangan tanggalin ang anak natin. Na ipalaglag. Naramdaman ko ang paninigas niya. Nagbago bigla ang ekspresyon ng mukha niya. Lumatay ang matinding pagsisisi sa kanyang mga mata. Pero hinayaan ko na lang. I'm sorry. Believe me. I didn't mean it. I was frustrated at the time. Aniya, hindi niya tinapos sa kanyang sasabihin. Halatang nahihirapan siyang tapusin. Broken-hearted? Dahil ikinasal si Danaya kay Axel? Nakukuha ko yun, Alfred. At wala akong pakialam. Pwede mo namang tapusin. Gayon ka pa ba mag-aalala na baka masaktan ako? Gayon nasaktan mo na ako ng sobra-sobra. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Napahugot naman siya ng hininga. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Naalisin ang anak natin. Sobra kong naiko yung aking kamao. Ang sarap niyang sampalin. Para sa akin, hindi sapat ang sorry niya. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noon. Napakasakit isipin na nireject niya ang anak naming dalawa. At hindi yun magagamot ng isang sorry lang. What if I tell you that nagkamali ka, Alfred? What do you mean? Baliw na baliw ako sa pag-ibig ko sa'yo noon. At handa akong gawin lahat. Huwag mo lang akong iwan. And I did what you want me. Ipinalaglag ko ang bata. At ginawa ko yun. Para lang huwag mo akong iwanan. Pero iniwan mo pa rin ako, Alfred. Iniwan mo ako nagdusa. Wala kang puso. At si Gio, pareho kaming nalasing. At may nangyari sa aming dalawa. Kaya nabuntis ako. Kaya si Gio, ang tunay na ama ng anak ko at hindi ikaw. Diretso kong wika sa kanya. Habang may lakas ng loob pa ako. Wala kang anak sa akin, Alfred. Napaawang naman ang mga labi nito. At hindi alam kung ano ang sasabihin. Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Para siyang binubuhusan ng isang napakalamig na tubig sa narinig. No. Hindi totoo yan, Maureen. Hindi mo pwedeng patayin ang anak natin. Madiin niyang sambit at sa mababang tono. Halata sa boses niya ang paghihirap ng loob. Ginawa ko, Alfred. Pinagsisihan ko man ang nagawa ko. Pero hindi ko na maibabalik pa. Sana ganun ka rin. Lakas ng loob kong sambit habang nakikipagtitigan sa kanya. Huwag mo na akong guguluhin pa. Huwag mo nang lalapitan pa ang anak ko. Masayang masaya ang pamilya namin ni Gio. Huwag mong sirain ang pamilya namin. Bilang respeto nila sa pagkakaibigan natin. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito. Naihilamos niya ang kanyang palad sa kanyang mukha. Nang ilang segundo, paulit-ulit niyang sinasambit ang salitang no. Napuno ng paghihinagpis. Naaawa ako sa kanya. Pero kailangan kong magsinungaling. Kung ano man ang rason niya, kung bakit ngayon lang siya, ay huli na. Kasal na ako. At alam kong dapat ito lang ang gagawin ko. Dahil ito ang tama. Maya-maya lang inalis niya ang kanyang palad sa mukha niya. At galit na galit siyang tumitig sa akin. Agad ko naramdaman ang kakaibang takot. Dahil sa kanyang titig na tila umaapoy sa galit. Ngayon ko lang siya nakita na ganito. Parang kahit anong sandali, kaya akong patayin ng kanyang mga titig. Tumayo siya
Hindi ko napaghandaan ang susunod niyang gagawin. Marahas niyang hinawakan ang aking braso. Napatayo ako dahil sa kanyang ginawa. Ramdam na ramdam ko ang sakit dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak mula sa akin. At umaapoy sa galit ang kanyang mga mata habang mariing nakatitig. Ano ba? Pagalit kong sigaw sa kanya. Pinilit kong makawala sa kanya pero mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak niya sa akin. Ano ba? Nasasaktan ako. Buwisit ka talaga, Alfred. Sa akala mo ba talaga? Maniniwala ako sa'yo na ganun-ganun na lang. Ang puso ko. Sinasabi na anak ko siya. Akin si Isabela. At magkakaroon ako ng pagkakataon. Ay gagawin ko. Gagawan ko ng paraan na malaman ko ang buong katotohanan. Oras na malaman ko na nagsisinungaling ka sa akin, Maureen. Kukunin ko ang anak ko at ilalayo ko sa'yo. At isa lang ang magiging paraan. Kung paano makakasama mo siya. Iyon ay kung sumama ka sa akin. Madiin na sambit niya. Sa kaniya ako binitawan. Hindi ako agad nakakilos. Bigla-bigla ako sa kanyang ginawa. Magkahalong takot at kaba ang aking nadarama. Sa tingin ko, namumutla ako dahil sa mga salitang nanula sa kanyang mga labi. Walang hiya ka talaga. Wala kang karapatan na gawin to sa akin. Wala kang karapatan na kunin ang anak ko. Wala kang karapatan na guluhin ang buhay ko. Hindi ko napigilan at napatulo na ang luha ko. Naiiyak ako sa sobrang galit sa kanya. Bakit parang takot na takot ka, Maureen? Dahil ba tama ako? Ngayon aminin mo sa akin. Ang totoo. Anak ko ba si Isabela? Mas lalo naman ako na frustrate dahil sa pagbabaliwala niya sa aking damdamin. Kinuha ko ang aking bag. Layuan mo kami ng anak ko. Pinunasan ko ang aking mga luha. Sa kapadabog ko siyang tinalikuran at nagmamadali ako sa paghakbang para iwanan siya.